Alright, so what's up? Good afternoon. So for today's video, we will be talking about kung ang isang teacher sa CHED kahit walang license to teach or eligibility, like for example, teacher's eligibility, no? Yung LET, no? So kung wala ka niyan, ang tanong, makapagturo ka ba sa high school? The answer is yes. During our time, so way back 2016, there's a mass hiring sa mga teachers. Na-hire po kami kahit wala kaming eligibility sa pagtuturo. Okay. So paano nangyari 'yon? Sa technical vocational livelihood, no? Or sa TVL track. Sa vocational, no? So since ang high school merong tinatawag na senior high, so nakapagturo ako. So it's been 3 years yata or 2 years. So pagpasok ako, wala akong license at wala akong units sa education. Nakapasok ako. Ano lang yung ginamit ko? Kasi meron akong 38 units I think in masteral sa aking kurso. Yung aking kurso ay Bachelor of Science in Information Technology. So that's it. At merong masteral, no? 38 units. Wala pa akong thesis. Hanggang ngayon, wala pa rin. No, hindi pa napag-isipang i-continue. Kasi medyo busy pa at medyo kapos na tayo sa pera, no? Since meron tayong pinaglalaanan this coming December. Okay. So, ang tanong, paano nga ba nangyari? Meron kasing hiring sa DepEd. Your position is in provisional status. It means walang license, you can teach. Meron kang experience, yung gamit mo lang ay kahit anong INSEE. Kung meron kang trainer's methodology or TMC1, so that will be accepted. So meron tayong mga fortunate na mga kabatch sa pag-apply na na-hire as Master Teacher 1. So paano nangyari yon? Kasi meron silang 2 years industry experience, meron silang tinatawag na TMC1, at the same time, meron silang NC4. So during the time, no, malaki na po yung sweldo. Ano yung kanilang position? Is Master Teacher 1. Magkano yung sahod at time? Maybe I think nasa 35,000, no? So malaki na yon. Ang sa amin sa Teacher 2, na-hire po ako as Teacher 2, ang aking sahod noon is nasa 19 to 20,000 pesos. So sobrang laki na noon ng value, yung katumbas. So medyo malaki na yan. So by now, so medyo umusa din naman yung sweldo namin. Nasa 30,000 na. Ilang taon na lang, ha? So it's a good news na pwede kang makapagturo sa high school kahit wala ka pang unit sa education, wala ka pang license to teach. So pwede nga ba? The correct answer is yes, of course. So isa po ako sa fortunate na hire. So during the time, parang sugal yan kasi nagtuturo ako sa Nunes Coast or Northern Negros State College, and right now meron ng tinatawag na State University. Na-convert na siya into State University of Northern Negros. So during the time, napakaliit ng aking sahod, no? So maybe I think nasa, correct me if I'm not mistaken, nasa 284 yung daily income ko sa Nunes Coast. Ano yung trabaho ko doon is laboratory in charge, no? Or laboratory technician. So yun, mini-maintain ko yung 3 laboratory ng IT department. So sa kagandang palad, meron akong nakikitang aking kasama na nag-a-apply.
At doon, na-trigger ako na parang gusto ko. Ano nga ba yung mga kailangan kong gawin? Ano yung mga requirements, basic requirements sa pag-apply? Kaya doon, no, nagka-interest ako. No? I think nasa 10 p.m. na yata yun. At parang sobrang busy nila. Parang sobrang busy. So doon ko nakikita na, at nagtatanong ako na, Sir, ma'am, ano ba yung ginagawa nyo? So yung reply nila is, nagphotocopy sila ng kanilang mga application para sa DepEd, no? So, pwede na makapagturo. Pwede ka ma-hire as teacher 1, teacher 2, teacher 3, or master teacher, no? So, kahit hindi ka pa nakapag-teacher 1, automatically you will be hired as teacher 2, 3, and 4. Not teacher 4. Master teacher 1, no? So, grabe. So, ayan lang po, na-enjoy lang po medyo na-enjoy ko lang yung aking life as technician sa Nunes Coast. Pero, di ba, naghanap din tayo ng trabahong medyo malaki yung sahod. Kaya napag-isipan ko na mag-apply ako dito sa Bato National High School. At sa kagandahang palad ay na-hire po ako, no? So, I'm so very thankful na na-hire ako as teacher 2 kahit hindi ako dumaan sa teacher 1. So until now, I'm still enjoying my benefits here in DepEd. So kaya thankful ako kay God na binigyan niya ako ng pribilehiyo na makapagtrabaho sa ganitong trabaho. No? So there are some people na ang track nila ay teacher talaga, no? Ako ay hindi po ako teacher. Wala po akong license noon, no? 2017 ako nakapag-aral ng diploma in teaching para meron tayong units in education na qualified tayo or pwede tayong makakuha ng board exam. Kaya yun, winwork out ko yung ganyang bagay. So, while I'm taking my teacher's diploma in teaching, nag-aaral din ako sa trainer's methodology level 1. No? Meron din akong kinuha no? Pinagsabay ko talaga. Meron ding tinatawag na meron din akong load sa IT department as part-time teacher. So medyo mahirap lang doon is yung muna ng time. So sa time management talaga medyo pinakahirap, no? At umuwi ako sa bahay ng 11 p.m. So medyo mahirap. Pero kinaya din naman kasi naisip ko na ako yung tinatawag na breadwinner of the family. So kailangan ko talagang para ma-permanent, no? So yun ang ating pinag-usapan. Kahit wala tayong license, pwede tayong makapagturo. So, pero yung status mo is provisional. So, that's it. So, magandang hapon sa ating lahat. So, doon lang muna yung ating pinag-uusapan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Have a nice day. Okay.